Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naranasan ito ni Timo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Cebu. Nang mga panahong ito, kasalukuyang naninirahan sa tahanan ni Lolo Sorrento itong si Timo. Mag-isa na lamang ang matanda sa tahanan at walang katuwang sa mga gawain. Lalo pat nagmamay-ari sila ng malaking baboyan at iba pang mga alagang hayop, kagaya ng kambing at baka. Nakapagtapos ng sekundarya ang binata, ngunit hindi na ito nagpatuloy pa sa pag-aaral sa kolehiyo. Dahil sa kakapusan sa pera, sinubukan itong maghanap ng trabaho sa syudad. Ngunit hindi pinalad dahil sa kakulangan sa karanasan. Hanggang sa minsang napunta sa tahanan ni Lolo Sorrento. Saktong naghahanap ito na makakatuwang sa kanilang negosyo. Kaya sa halip na kumuha ng ibang tao, nagpresenta na lamang ang binatang si Timo. Lingid sa kalaman ng binata na ang tagpong ito ang magiging daan ng malaking pagbabago sa kanyang buhay at paniniwala. Pangkaraniwang binata lamang si Timo, yung tipong may nalalaman sa mga bagay-bagay. Ngunit hindi basta naniniwala sa mga sabi-sabi o mga pamahiin, maliban na lamang kung siya mismo ang makaranas o makakita. Ngunit nagsimulang magbago ang lahat ng araw na dumating siya sa tahanan ni Lolo Sorrento. Mahigit 2 oras ang biyahe mula sa kanilang bayan papunta sa lugar ng lolo. Pagkarating doon, nagulat ang binata dahil ang buong akala ay maliit na baboyan lamang ang kanyang aasikasuhin. Mukhang gulat na gulat ka po ha. Hindi ba nasabi sa'yo ng tatay mo na malawak ang lupa natin dito at marami tayong alagang hayop? Wika ni Lolo Sorrento. Naikwento naman po, kaso hindi ko alam na daan-daan pala yung bilang ng aalagahan ko. Pugo ni Timo. Huwag kang mag-alala dahil hindi naman ikaw ang aktwal na mag-aalaga sa kanila. Ikaw ang mamamahala sa lugar na ito. Pero bilang pagsasanay, kailangan mong matutunan ang lahat ng trabaho. Syempre naman po, Lolo. Yun naman talaga yung pinunta ko rito para matulungan kayo. Kesa naman magpasweldo ka pa ng ibang tao. Ako po, kahit hindi nyo na ako bayaran. Aba talaga ba? O sige, tignan natin ha. Depende sa magiging trabaho mo ang magiging pasya ko. Kahit napo kita, pantay ang pagtrato ko sa mga tauhan ko. O sige na, ilapag mo na muna sa kwarto mo yung mga yan. Kanina mo papasan-pasan yung mga gamit mo Pag-uusap ng maglolo. Dali-daling inilagay ng binata ang mga gamit sa silid. At nang lumabas ito ng tahanan, inaya siya na matandang mag-ikot sa buong paligid. Ipinakita sa kanya ni Lolo Sorrento ang lahat-lahat ng mga alagang hayop at kung paano nito pinapatakbo ang buong lugar. Napansin ni Timo na iilan lamang ang mga tauhan, ngunit napakalinis ng paligid at organisado ang lahat ng mga gamit. Lolo, ilan ba talaga yung mga tauhan mong nandito? Parang wala naman akong ibang nakikita maliban sa 3 yun. Tanong ni Timo. Ang totoo, 3 lang talaga silang nandito. Ika-4 ka. Mabilis nilang nagagawa ang mga trabaho dahil kabisado na nila ang lahat rito. At sa araw-araw, yan lang naman ang ginagawa nila. Halika rito,
at may ipapakita ako sa'yo. Tugon ni Lolo Sorrento. Naglakad ang dalawa papunta sa kabilang bahagi ng baboyan. Napansin ni Timo ang malaking tumpok ng lupa. May mga platong walang laman at ilang piraso ng maliliit na baso. Lolo, sino po yung nag-iwan ng mga plato dyan sa gilid? Tanong ni Timo. Ayan ba? Hayaan mo na't ililigpit ko na lang mamaya. Tugon ni Lolo Timo. Kung gusto niyo po, Lolo, ako na yung gagawa nun. Wika ni Timo. Ngunit nang akmang dadamputin na sana ng binata ang mga plato, dali-dali itong inawat ng matanda. Hindi na. Ayaw na mga kaibigan ko may lumalapit na ibang tao sa kanilang tahanan. Ako na ang gagawa niyan. Halika na. At ipapakilala kita sa mga magiging kasama mo. Wika ng matanda. Nagulat si Timo sa naging reaksyon ng lolo. Nagtataka kung sino ang mga tinutukoy na kaibigan. Gayunpaman, hindi na ito nag-abala pang magtanong sa takot na baka magalit si Lolo Sorrento. Maya-maya pa, narating nila ang lugar kung saan nagpapahinga ang tatlong manggagawa ng matanda at isa-isa itong ipinakilala. Dante, ito nga pala ang apo kong si Timo. Timo, sila naman ang makakasama mo rito. Si Dante, Latris at ang binatang yon, si Bugoy. Maligayang pagdating sa aming munting bukid. Huwag kang magalala. Ituturo namin sa iyo ang mga gawain. Sigurado namang ilang araw lang makakabisado mo na ito. Dahil paulit-ulit lang naman yung ginagawa natin dito Wika ng nagngangalang Dante. Oo nga naman. Sa umaga, maglilinis ng kulungan ng mga baboy. Tapos paliliguan mo sila at magpapakain. Pagkatapos kumain, lilinisin mo yung mga kulungan at tatanggalin yung mga dumi. Yun lang naman yung gawain dito. Sa mga kambing at baka naman, si Bugoy na ang bahalang magturo sa'yo. Dagdag ni Latris. Madali lang naman yung gawain sa kambingan at bakan. Sa umaga, bubuksan mo lang yung kulungan nila at hahayaang gumala sa paligid. Saka lalagyan ng malinis na tubig yung mga kulungan. Tignan mo din yung mga lagayan ng asin ha. Kung may laman pa, mahilig sa asin yung mga baka at kambing natin Wika naman ng nagngangalang Bugoy. Simple lang naman pala ang trabaho rito. Wala naman pong problema sa akin yun, Lolo. Kayang-kaya ko po yan. Kung ganon, magsisimula ka na mamayang hapon ha. Tara na, at bibigyan kita ng mga susuotin mo. Wika ni Lolo Sorrento. Matapos ipakilala ang binata, muli silang bumalik sa tahanan ng matanda. Doon ibinigay ni Lolo Sorrento ang damit at botang gagamitin ng binata. Nagpahinga lamang saglit at muling bumalik sa baboyan para simulan na ang trabaho. Pinag-aralang mabuti ni Timo ang lahat ng gawain dahil ayaw niyang may masabi ang mga kasamahan. Ilang araw lang ang lumipas, nagawa na niya itong kabisaduhin at kahit hindi na tinitignan, nagagawa niya ng maayos ang mga nakatokang gawain. Aba po, napakabilis mo palang matuto. Magaling. Ano, kumusta naman ang unang linggo mo rito? Tanong ni Lolo Sorrento. Maayos naman po, Lolo. Masaya nga po ako Lalo na kapag nagpapapasok kami ng mga kambing. Sa syudad, hindi ko nagagawa yung ganito Halos hindi nga ako nakakalabas ng bahay namin. Kaya ayaw kong mamuhay sa syudad dahil hindi ako sanay na nakukulong lamang sa buhay. Alam mo,
Ibang-iba ka sa ugali ng tatay mo at sa mga kapatid niya. Wala silang hilig sa ganitong uri ng gawain na kung tutuusin, mabubuhay na sila ng maayos dito sa bukid. Mas gusto pa din nila ng mga muha. Iyan nga din po yung tanong ko kay Tatay Lolo eh. Malawak naman yung lupa niyo rito. Bakit hindi na lang yun ang pagtuunan niya ng pansin? Kahit papano naman, nauunawaan ko ang tatay mo. May sarili silang pag-iisip at landas na gustong tahakin. Ayokong ipilit sa mga anak ko ang buhay na ayaw nila. Oo nga po, Lolo. Mahirap yung ganun, no? Basta ako, gustong gusto ko yung ganitong uri ng buhay. Simple, tahimik, at malayo sa impluwensya ng syudad. Tama ka po. Mana ka nga sa akin. O ano, handa ka na bang pamahalaan ng lugar na ito? Nako, hindi pa siguro ngayon, Lolo. Marami pa akong dapat matutunan eh. Mahusay. O sige, ikaw ang bahala. Total ikaw naman ang nakakakilala sa sarili mo. Huwag kang mahihiyang magtanong kina Dante at Latres. Opo, Lolo. Tala na po. Mukhang dumidilim no. Baka bumagsak yung malakas na ulan. Aba oo nga. Sige na, mauna ka na sa bahay at aayusin ko lamang yung tahanan ng mga kaibigan ko. Baka abuti ng bahay. Wika ni Lolo Sorrento. Bagaman ilang beses nang nabanggit ni Tatang Sorrento ang tungkol sa mga kaibigan, hindi na nag-abala pa si Timo na magtanong. Dali-dali na lamang itong umuwi upang hindi mabasa. Saktong pagkarating sa tahanan, bumuhos ang malakas na ulan. Nag-aalala si Timo sa matanda, kaya nagpa siya itong sunduin gamit ang payong. Marahang naglakad ang binata pabalik sa babayan. Nakita nito si Lolo Sorrento na may hawak na pala at tila gumagawa ng kanal sa paligid ng malaking umbok ng lupa. Lumapit si Timo, ngunit dahil malakas ang tunog ng ulan, hindi ito napansin na matanda. Narinig ng binatang may kung sino itong kinakausap. Dako apong, pasensya ka na at hindi ko naagapan ng pagbaha. Pinasok na ba ng tubig ang bahay mo? Tanong ni Lolo Sorrento. Wala namang nadidinig si Timo, ngunit tuloy lamang ang pakikipag-usap ng matanda. Mabuti naman kung ganon. Hayaan mo ha, magdadala ko mamaya ng mga telang pwede niyong gawing sapin. Sige na, uuwi na ako ha. Hindi naman na siguro aabot sa pinto ng bahay mo ang tubig na ito, ano? Wika ni Lolo Sorrento. Mabilis na nagtago si Timo sa likod ng sirang pader upang hindi makita ng matanda. Dumaan lamang ito sa kanya at tuloy-tuloy na umuwi ng tahanan. Para hindi mahalata, inantay niya itong makalayo sa lugar bago tawagin. Lo, nandito po ako. Saan po ba kayo nagpunta? Eto, dinalahan ko po kayo ng payong. Wika ni Timo. O iho, nandiyan ka pala. Hindi na kailangan. Basa na ako eh. Eto, dalhin mo na lamang sa likod bahay ang pala at magbabanlaw na lang ako sa balon. Tugo na matanda. Sige po, kayo po ang bahala. Nakahinga ng maluwag ang binata dahil hindi nalaman ni Lolo Sorrento na nadinig siya ng apo habang nakikipag-usap sa kung sinong hindi nakikita. Ng mga sumunod na araw, patuloy na inoobserbahan ng binata si Lolo Sorrento. Araw-araw itong nagdadala ng pagkain sa umbok ng lupa. Ang pinagtataka ni Timo, nauubos naman ang pagkain inilalagay nito sa plato. Noong una,
Inisip ng binata na baka kinukuha lamang ito ng daga o hindi naman kaya mga maliliit na hayop na napapadaan sa lugar. Ngunit isang pagkakataon gabi nang natapos si Timo sa paglilinis, nang mapansin itong tila may kung anong liwanag sa likod ng baboyan. Walang ilaw sa lugar na yon, gawa ng hindi naman sila nagagawi doon kapag gabi. Kaya kitang-kita ang kahit maliit na liwanag ng alipaptap. Ngunit ng mga sandaling yun, hindi ilaw mula sa mga insekto ang nakikita ni Timo, kundi liwanag na tila nagmumula sa maliit na sulo. Marahang naglakad ang binata palapit sa umbok ng lupa. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang maliit na taong may hawak na sulo. Halos mapasigaw sa takot si Timo, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Hindi ito makalis sa kinatatayuan at kalaunan ay nawala ng malay. Timo, gising na po. Ano bang nangyari sa'yo? Tanong ni Lolo Sorrento habang ginigising ang apo. Maya-maya ay nagmulat naman si Timo. Dali-daling bumangon, akmang tatakbo na sana. Kaso nga lang hinawakan ni Lolo Sorrento ang kanyang kamay. Timo, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka natataranta? Tanong ni Lolo Sorrento. May maliliit na tao po ako nakita sa likod ng baboyan. Tugon ni Timo. Maliliit na tao? Ano bang pinagsasasabi mo? Sigurado po ako sa nakita ko, Lolo. Maliit na taong may hawak na sulo. May hawak na sulo? Paano magkakaroon ng ganon dito? Baka naman namamalikmata ka lang. Ang mabuti pa po, magpahinga na tayo. Alam kong pagod ka sa maghapong pagtatrabaho. Hindi po, Lolo. Sigurado po ako sa nakita ko. Hindi ako namamalikmata lang. Nakita ko silang naglalakad papasok sa maliit na pinto doon sa may umbok ng lupa. Ay nako, wag mo na ngang ipilit yung mga sinasabi mo. Dahil walang ganon dito, Timo. Sige na, umuwi ka na sa bahay at maglinis ka ng katawan. Pag-uusap ng maglolo. Wala nang nagawa ang binata, kundi sundin ang sinabi ng matanda. Halata na sa boses ni Lolo Sorrento na galit na ito. Ngunit hindi pa din mawala sa isipan ng binata ang lahat ng mga nakita. Nang gabi ding yun, hindi dinalaw ng antok si Timo. Nakahiga lamang ito ngunit lumilipad ang isipan. Hindi mapakali sa mga nangyayari. Pero sigurado ako sa mga nakita ko. Ano kaya yun? Hindi kaya yun yung tinatawag na kaibigan ni Lolo? Tanong ng binata sa sarili. Sa sobrang pag-iisip, hindi na ito nakatulog hanggang sa sumikat na lamang ang araw. Dali-daling bumangon ang binata upang simula ng trabaho. Habang naglilinis ng mga kulungan ng baboy, tinawag ito ni Bugoy upang magpatulong sa sako ng pakaing ilalagay sa mga kulungan. Uy Timo, mabuti nandiyan ka. Ang bigat kasi ng mga sakong to eh. Baka pwede mo naman akong tulungan. Wika ni Bugoy. Sige, sandali lang ha. Tugon ni Timo. Napansin ni Bugoy na parang wala sa sariling pag-iisip ang binata. Kaya tinanong niya ito kung ano ba ang nangyayari sa kanya. Napansin ko, parang wala ka sa sarili ah. Ano bang nangyari sa'yo? Nahihirapan ka na ba sa trabaho? Hindi ganon, Bugoy. Madali lang naman yung mga gawain dito eh. Huwag mo na lang akong alalahanin. Ayos lang naman ako eh.
Ayos ka lang? Mukhang hindi Namumutla ka nga Teka, may sakit ka ba? Wala naman. Maayos yung pakiramdam ko. Hindi lang ako nakatulog ng maayos kagabi. Bakit naman? Siguro, iniisip mo na yung mga magulang mo, no? Siguro, pero hindi rin Ewan ko kung maniniwala ka sa sasabihin ko. Pero may mga duwende yata sa lugar na ito Hindi lang ikaw yung nagsabi niyang Timo. Tanungin mo si nanay. Bakit? Nakita din ba niya yung mga duwende? Pero hindi ako sigurado kung duwende nga sila. Maliliit na tao. Tapos, nakasuot ng damit na gawa sa balat ng hayop. Yun din yung sabi mismo ni nanay. Pero hindi ako naniniwala Totoo ang nakita ko, Bugoy. Hindi lang ako sigurado kung duwende nga ba sila. Basta, si nanay na lang yung tanungin mo. Baka sakaling alam niya yung tungkol dyan. Kasi, sila yung mas matagal na naninirahan dito. Ilang buwan pa lang ako nagtatrabaho nung dumating ka. Matapos ang trabaho, pinunta ni Timo ang nanay ni Bugoy na si Aling Latris. O Timo, napadalaw ka. Tamang-tama, may niluto kong kakanin. Halika, kumain ka muna. Wika ng ginang. Maraming salamat po, Aling Latris. May itatanong lang po sana ako sa inyo Tugon ni Timo. Ano ba yon? Tungkol ba sa trabaho? Hindi po. Ang totoo po niyan, hindi kasi ako sigurado kung maniniwala kayo Sabihin mo kung ano yun. May problema ka ba? Naniniwala po ba kayo sa mga duwende? Anong ngiti mo? Napangiti ang matanda at naupo sa tabi ng binata. Kung ganun, nakita mo na rin sila? Kung ganun, totoo pong nakita niyo yung mga duwende? Oo, Timo. Doon sila nakatira sa likod ng baboyan. Nandito na kami bago pa itayo yung baboyang to. Kaya alam ko ang tungkol sa kanila. Palagi kong sinasabihan si Bugoy at yung manong Dante mo na mag-iingat sa tuwing magpupunta sa likod ng baboyan dahil baka masagi nila yung mga nilalang na nakatira doon. Pero hindi ako nakinig sa asawa ko. Kaya yun, kinabukasan, namagayong ka ng binti ko. Pagsingit ni Dante, nagulat ang dalawa dahil bigla itong nagsalita. Oh Dante, nandiyan ka na din pala. Oo, kanina pa. At hinaan mo nga lang yung bunganga mo. Dahil nandyan lang sa paligid si Amo. Mamaya marinig ka Magalit na naman yun sa'yo. Magalit? Bakit naman po magagalit si Lolo? Nako, ayaw niyang pinag-uusapan yung tungkol sa mga duwende. Nagagalit daw yung mga yun kung ganun, alam din pala ni Lolo yung tungkol sa mga duwende. Nako, hindi lang alam. Kaibigan pa niya yung isa sa mga yun. May pangalan pa nga siyang binabanggit Parang Apog. Apong. Apong po. Minsan ko na ding narinig si Lolo na may kinakausap pero wala naman akong nakikitang ibang tao. Kami din naman, Timo. Ang akala nga namin noon, nababaliw na yung matandang yun. Biruin mo, nagdadala pa siya ng alay sa punso. Pag-uusap ng tatlo. Dito na napatunayan ni Timo na hindi siya namamalikmata. Alam nitong totoo ang mga nakita. Ngunit para hindi mapagalitan ni Lolo Sorrento, hindi ito nagpahalata. Sa paglipas ng mga araw, wala namang nangyaring kakaiba. Ngunit biglang nagkasakit si Ka Sorrento. Dinala ito sa ospital at naiwan si Timo upang pamahalaan ang lugar.
Sumabay pa ang pagtama ng nakakahawang sakit sa mga baboy. Ang ilan sa mga biik nakakasilang pa lamang. Nagsimatay dahil hindi kinaya ng katawan ang karamdamang tumama. Hindi alam ni Timo ang gagawin ng mga oras na yun. Maging sinamang Dante, nawawala na din ng pag-asa. Sa ganitong kalagayan, mauubos ang ating mga alaga, Timo. Pasensya na pero wala din ako masyadong alam pagdating sa mga baboy Wika ni Dante. Huwag kayong mag-alala. Inutusan ko na si Bugoy na ipatawag yung veterinaryo ni Amo. Maya-maya lang nandito na yun. Wika naman nila Tris. Pinuntahan ni Mang Dante ang mga baboy. Inihiwalay ang mga malusog sa may sakit. Ilang sandali pa, dumating na si Bugoy kasama ang veterinaryo. Nandito na po yung veterinaryo, tay. Pasensya na at medyo marami siyang ginagawa Ayos ng Bugoy. Sige na, ako na lang yung bahalang sumama sa kanya. Tapusin na ninyo ni Timo yung mga gawain sa bakahan O sige po, tay. Tara na, Timo. Si tatay na yung bahala sa mga baboy. Kumusta yung kalagayan ni Amo? Sa ngayon, maayos naman na siya. Pero ang sabi ng doktor, kailangan ng pahinga. Kung hindi ay pwedeng bumalik ang sakit niya. Ganun ba? Matanda na din kasi yung lolo mo Mabuti na din na may isa sa mga kapamilya niya ang nagkaroon ng interes sa ganitong gawain. Wika ni Bugoy. Habang nag-uusap, tuloy lamang sa trabaho ang dalawa. Hindi na namalayan ng mga ito na unti-unti nang nagdidilim. Pagkatapos ipasok ang lahat ng mga kambing, nagpaalam si Bugoy na mauuna nang umuwi. Naiwan naman si Timo para ayusin ang mga timba at sakong pinaglagyan nila ng pagkain. Nang matapos, nagpunta ang binata sa likod ng baboyan upang itapon ang mga tuyong dahon at naiwang damo sa ginawa nilang butas. Napalingon ang binata sa punso at sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang itong nagsalita. Kung nakikinig kayo at talagang kaibigan niyo si Lolo, sana naman pagalingin niyo siya. Hindi ako naniniwala sa mga kagaya niyo, pero alam kong malaki ang pananalig sa inyo ni Lolo. Kaya pakiusap, tulungan niyo siya. Ay nako, ano ba tong ginagawa ko? Kinakausap ko na din pati punso. Makauwi ng halang. Akmang aalis na sana sa lugarang binata nang bigla itong nakadinig ng maliit na boses. Hoy bata, nasan ba si Tandang Sorrento? Bakit hindi ko siya nakikita dito sa baboyan? Tanong ng maliit na tinig. Dahan-dahang napalingon ang binata sa pinanggagalingan ng boses. Laking gulat nito nang makita ang maliit na taong nakaupo sa itaas ng punso. Wag na wag kang sisigaw kung ayaw mong putulin ko yung dila mo. Oo, totoo ako. At alam kong alam mo na din ang tungkol sa akin. Ngayon, sabihin mo kung nasan yung matandang yon. Nasa ospital. Nagpapagaling. Tugon ni Timo. Halos hindi maibuka ng binata ang bibig. Sa pagkakataong yan, alam na ni Timo na hindi siya nananaginip ng mga sandaling yan. Dalhin mo ko kung nasa na matandang yon. Masyado niyang pinabayaan ang sarili niya. Sige, walang problema. Pero paano kung may makakita sa'yo? Nakikita lang ako ng mga taong pinili ko at gusto ko. Kaya wag ka ng maraming tanong. Bilisan mo na. Dalhin mo ko sa kinaroroonan na matandang yon. Utos ng duwende. Kagad namang naghanda si Timo para magpunta ng ospital kasama ang kaibigang duwende ng lolo.
Nakaupo lamang ito sa balikat ni Timo. Balisa ang binata habang papasok ng ospital. Nag-aalala ito. Baka makita ng mga tao ang nilalang na nakaupo sa kanyang balikat. Huwag ka nga masyadong magpahalata. Dinig ko mula rito yung kabog ng dibdib mo. Walang makakakita sa akin, oh. Kaya diretso lang yung lakad mo. Wika ng nilalang. Hindi na nagsalita pa ang binata. Ilang sandali pa, pumasok si Timo sa silid kung nasan si Lolo Sorrento. Oh, akala ko ba bukas ka pa dadalaw? Kumusta ang babuyan? Balita ko nagkasakit yung mga alaga nating biek. Bungad ni Lolo Sorrento. Opo, Lolo. Simula po nung magkasakit kayo, parang nanghina din po yung mga alaga natin Pero maayos naman na po sila. May ilang namatay pero marami naman po ang gumaling. Tugon ni Timo. Mabuti naman kung ganon. Siya nga pala, ano bang sadya mo rito? Meron po kasi akong kasama na gustong makipag-usap sa'yo. Kasama? Nasaan? Wala naman akong nakikita ha. Nandito ako, Tandang Sorrento. Ano bang ginagawa mo sa sarili mo at nagkasakit ka ng ganyan? Wika ng duwende. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang makita ang duwendeng nakaupo sa balikat ng binata. Apong, anong ginagawa mo rito? Nadinig ko yung binatang to na kinakausap yung punso. Hiniling niya na pagalingin ko ang karamdaman mo. Hindi ko naman alam na may sakit ka pala. Wala ka namang nabanggit sa akin. Pasensya ka na kung naabala ka, Apong ha. Hindi ko na sinabi sa'yo dahil marami ka nang naitulong sa akin. Tama ka. Marami na nga akong naitulong. At kagaya ng sinabi ko sa'yo, hindi ako magsasawang gawin yon hanggat nabubuhay ka. Sobra na ang naitulong mo, Apong, at hindi na ako hihiling ng kahit ano pa mula sa'yo. Hindi mo naman kailangang humiling dahil handa akong tumulong kahit hindi mo sabihin. Pag-uusap ng dalawa. Naglabas ng maliit na sisidlan ang nilalang mula sa ilalim ng kanyang balbas at sinaboy ang laman nito sa ulo ng matanda. O Apong, ano naman ba ang ginagawa mo? Baka mamaya manghina ka na naman yan ha. Wala yan. Huwag mo kong alalahanin. Tara na, binata. Ibalik mo na ako sa babuyan. Sige na po. Alam kong marami kang katanungan. Bukas lalabas na ako ng ospital. Saka na lamang tayo mag-usap at ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Wika ni Lolo Sorrento. Sandali lamang nanatili ang dalawa sa lugar dahil kailangang makabalik ni Apong sa kanyang puso. Kung hindi ay tuluyan itong manghihina. Pasensya ka na. Hindi tayo maaaring magtagal sa lugar na yon. Dahil sa tuwing gagamitin ko ang aking kapangyarihan, nangihina ako at magbabalik lamang ang aking lakas sa oras na makabalik ako sa aking punso. Wika ni Apong. Nauunawaan ko yan. Kung ano man yung ginawa mo para kay Lolo Sorrento, alam kong nakaapekto yon ng malaki sa'yo. Tugon ni Timo. Hindi na nagsalita pa ang nilalang. Sa halip ay natulog na lamang ito sa balikat ng binata. Pansin ni Timo ang biglaang panghihina nito. Kaya pagkarating sa babuyan, dali-daling tumakbo sa likod ang binata at nilagay ito sa punso. Kusa namang nanumbalik ang lakas ng duwende. Maayos na ang pakiramdam ko. Maraming salamat. Alam ko marami kang gustong malaman, kaya maaari mo nang itanong sa akin.
Napangiti ang binata sa sinabi ni Apong. Siguro, hindi na. Sapat na sa akin ang ginawa mong tulong kay Lolo Sorrento. Ikaw ang bahala. Si Dad ng Sorrento na ang bahalang magkwento sa'yo ng lahat. Sige na, maaari mo na akong iwan. Magpahinga ka na. At bukas maaga nating sasalubungin ang lolo mo. Pag-uusap ng dalawa. Kinabukasan lumabas ng ospital ang matanda. Sinundo ito ni Mang Dante gamit ang kanilang sasakyan. Nagpaiwan na lamang si Timo dahil marami itong gawain sa araw na yon. Pagkarating ng matanda sa babuyan, tila nanumbalik ang sigla nito. Nag-ingay ang mga baboy nang madinig ang boses ni Lolo Sorrento. Mukhang maganda ang pamamalakad mo sa baboyan ko habang wala ko, apo, ha? Wika ni Lolo Sorrento. Hindi lang naman po ako, Lolo, kundi maging sila Mang Dante at Aling Latris. Maraming salamat sa inyo, ha? Siya nga pala, Latris. Ano ba ang makakain sa kusina? Nagugutom na ako, eh. Tamang-tama ho. Nagluto ako ng masarap na sinabawang isda para mabilis na manumbalik yung lakas nyo. Maraming salamat, Latris, ha? O siya, maghain na kayo at doon tayo sabay-sabay nakakain sa bahay. Timo, samahan mo nga ako sandali at meron tayong pupuntahan. Wika ni Lolo Sorrento. Hindi naman nagdalawang salita pa ang matanda. Naglakad ang mga ito papunta sa likod ng babuyan. At doon, ikwemento ni Lolo Sorrento ang lahat ng tungkol sa kaibigang si Apong. Si Apong, ang kaibigan kong duwende. Bago ko pa simula ng negosyo, nandito na sila sa bukid. Siya ang tumulong sa aking maipatayo ito. Wika ni Lolo Sorrento. Baka sa mukha nito ang pag-aalala sa mga nangyari sa nakaraan. Paano nakatulong ang duwende sa inyo, Lolo? Binigyan po ba niya kayo ng ginto? Tanong ni Timo. Sabihin na nating parang gano'n na nga, apo. Bukod pa roon, siya ang gumabay sa akin sa pag-aalaga ng mga hayop. Ang mga uri ni Apong, mahusay sa pagpaparami at pag-aalaga ng mga bukirin. Hindi lang sa paghahayop, may kakayahan din silang magpalago ng mga palay at iba pang mga halaman. Paano naman pong nangyari yung pagkakasakit ng mga baboy? Akala ko ba pinapangalagaan niya ang mga hayop dito? Oo, pinapangalagaan niya ang mga hayop rito. Kaso hindi naman lahat saklaw ng kakayanan ng mga duwende. Oo, makapangyarihan sila, pero hindi nila hawak ang mga nangyayari sa paligid. Ano naman po ang ginawa niya? Bakit po kayo gumaling? Ang mga kagaya ni Apong, meron silang kakayanang manggamot. Ngunit kapag ginagamit nila ang kakayanang yon, nababawasan ang bilang ng mga taong ilalagay nila sa mundong ito. Ibig pong sabihin, Lolo, may kamatayan din po pala sila. Oo naman na po. Lahat ng nilalang na nagsimula ay merong katapusan. Maging ang mga nilalang na kagaya ni Apong. Kaya ikaw, iho, sikapin mong pangalagaan ang buhay na meron ka. Gawin mo itong makabuluhan, hindi lang para sa iyong sarili, kundi para sa mga taong nasa paligid mo rin. Opo, Lolo. Tatandaan ko ang lahat ng sinabi niyo. Ngayong nauunawaan ko na po ang lahat, hindi na po ako matatakot. Nawala na din yung pag-aalinlangan ko. Kung ganon, handa ka na bang pamahalaan ang lugar na ito?
Hindi ko pa masasabing handa na ako, Lolo Pero gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko para maparisan ng mga ginawa niyo rito. Apo, hindi mo ko kailangang pamarisan. Hindi mo kailangang sundan ang lahat ng ginawa ko. Ikaw ang bubuo ng sarili mong legasiya. Gawin mo lang ang sa tingin mong makakabuti para sa lahat, sa hindi makasariling pamamaraan. Pag-uusap ng dalawa. Sa paglipas pa ng mga araw, unti-unting nauunawaan ni Timo ang sinabi ng matanda. Hindi nga nagtagal. Nagawa niyang pangasiwaan ang buong baboyan. At sa paglipas ng mga taon, lalong lumawak ang lupaing sakop ng taniman. Pinasok din ni Timo ang industriya ng asukal sa tulong ng kaibigang duwende. Nakapagpundar sila ng malawak na lupain. Hindi nagtagal, nagawa itong paunlari ng binata. Nagpa siya itong bumalik sa pag-aaral sa kursong Sugar Technology upang mas maunawaan ang kalakaran ng industriyang pinapasok. Hanggang sa tuluyan silang makilala bilang isa sa may pinakamalawak na tubuhan sa probinsya. Ilang taon pa ang lumipas, tuluyan nang namaalam si Casorento. Si Timona ang nagpatakbo ng naiwan nitong mga ari-arian at bilang pagtanaw ng utang na loob sa matanda. Tumanggap ito ng mga trabahador sa layuning makatulong sa mga pamilyang kapuspalad. Kasabay rin ng pagkamatay ni Lolo Sorrento, bigla ding nawala si Apong. Maraming taon na ang nakakaraan. Ito ay nang magkasakit si Tatang Sorrento. Iyon na din ang una't huling beses niyang nakita ang duwende. Gayunpaman, patuloy pa din itong naglalagay ng mga pagkain at matatamis sa umbok ng lupa kung saan pinaniniwala ang nakatira si Apong. Para pangalagaan ito, nag-utos din ang binata na maglagay ng harang sa paligid at mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa lugar. Magpas hanggang sa kasalukuyan, naniniwala pa din ang pamilya ni Timo na naroon pa din si Apong, ang duwendeng naging matalik na kaibigan ni Lolo Sorrento. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.